Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkalipas ng 2 taon, natigilan si Ivory, dahil para sa kanya, umalis lang siya sa Aaron saglit. Sa hindi inaasahan, 2 taon na ang lumipas. 2 taon, gulat na tanong ni Ivory. Siyempre, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. 3,000 puntos sa malayong Feiling Sheng upang sabihin. Tumanggaw si Feiling Sheng. Hindi nag-alinlangan si Ivory sa Aaron, kaya hindi niya nilinggan si Feiling Sheng. Para sa kanya, ang sinabi ng Aaron ay hindi nangangailangan ng patunay ng ibang tao. Ano ang nangyari sa 2 taon na ito? Tanong ni Ivory. Bumalik ka muna. Tapos ibinaba mo ako. Kung hindi mo hahayaan, hindi mo hahayaan. Bitawan mo nga ako. Nakakahiya naman makita. Paano ako mawawalan ng mukha? Hawak ng asawa ko ang asawa niya. Bahala na. Kung may maglakas loob na magsabi nito, papatayin ko siya kaagad. Sila ay nag-aaway at bumalik sa kanilang silid sa ilalim ng naiinggit na mga mata ni Feiling Sheng. Tingnan mo muna ang sarili mo. Dinala ni Aaron si Ivory sa salamin at sinabi. Nang makita ni Ivory ang sarili sa salamin, nagulat siya. Hindi ito katulad ng 2 gisantes na nakita niya sa silid na bato. Ganyan naman ang future mo diba? Nakangiting sabi ni Aaron. Hinawakan ni Ivory ang kanyang mukha. Para sa kanya, ito ay parang isang ilusyon, ngunit ang tunay na hawakan ay nagsabi sa kanya na ang lahat ng ito ay totoo. Ito ang kinabukasan ko, sabi ni Ivory sa sarili. Ikaw ay hindi lamang maganda, ngunit napakalakas din. Sabi ni Aaron. Pakiramdam ko ay iba ang aking katawan, ngunit hindi ko masabi kung nasaan ito. Sabi ni Ivory. Ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng ganoon ay dahil hindi umaayon si Ivory sa sarili niyang lakas, at hindi ito angkop. Kailangan ng oras para matapos niya ito ng dahan-dahan. Ngunit may isa pang paraan upang ipaalam sa kanya ang lahat ng ito ng mas mabilis. Inilatag ni Aaron ang bote ng salamin na iniwan ng matanda. Ano ito? Tanong ni Ivory. Ito ay naiwan ng isang matandang lalaki. Tinatawag kanyang Miss. Dapat ay utusan ka ng pamilyang Fu sa lahat ng direksyon, na siyang tunay mong tahanan. Paliwanag ni Han. Ang palso ni Fu. Ang mundo ng lahat ng direksyon. Para kay Ivory, ito ay isang napakalakas na pakiramdam ng pagkabigla, at siya ay matatawag na Miss, ang status ay tiyak na hindi mababa. Para saan ito? Curious na sabi ni Ivory. Hanggat kinakain mo ang nasa loob, maaalala mo ang lahat ng mga bagay noon, at nag-iwan siya ng mensahe para sabihin sa iyo na kailangan ka ng palso ni Fu, at sana ay makabalik ka sa mundo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Aaron, ayaw niyang itago ang bagay na ito, dahil maya-maya ay kailangan niya itong harapin, walang ibig sabihin ang pagpapaliban sa Aaron, at gusto mismo ni Aaron na harapin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, kung gusto niyang mapabuti ang kanyang antas, kailangan din niyang pumunta sa Xuanyuan World. Matapos kunin ni Ivory ang bote ng salamin, hindi niya piniling buksan ito sa unang pagkakataon, dahil hindi ganoon kadali para sa kanya na mabawi ang kanyang memorya. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ang mga bagay na iyon. Sa anumang kaso, ito ay isang bagay na kailangan mong harapin sa huli. Nakita ni Aaron ang pag-aalinlangan ni Ivory at sinabi niya. Hindi ka ba natatakot na pagkatapos kung maibalik ang alaala ko ay maapektuhan ang relasyon natin? Tanong ni Ivory. I still have this confidence. After all, I'm so fascinating.
How can you dislike me for other reasons? Nakangiting sabi ni Aaron. Si Ivory ay sumangot, ang Aaron's narcissism degree, hayaan siyang magkaroon ng goosebumps. Kailan ka pa naging narcissistic? Nakakadiri, sabi ni Ivory. Pinili ni Han 3,000 kilay, sabihin, hindi mo iniisip na naging mabangis ka, hindi ako nangangahas sa iyo kung paano, at lumaki ka na ngayon, kahit na may gawin ako sa iyo, huwag mo ring ibilang na sirain ang batas. Pagkatapos noon, niyakap ni Han Sunny si Ivory sa kanyang mga bisig. Puno ng takot ang mukha ni Ivory, mapagbantay na nagsabi, ano ang gusto mong gawin? Hindi mo ba alam kung ano ang dapat gawin ng mag-asawa? Sabi ni Aaron. Para sa bagay na ito, mayroon pa ring hindi kilalang takot si Ivory, kaya itinulak niya si Aaron palayo. Para kay Ivory, itinulak niya ang Aaron palayo ng may kaunting lakas. Ngunit direktang baligtad lumipad out, at smash isang butas sa pader, direktang lumipad sa labas ng bahay. Si Ivory ay tumingin sa eksena ng may pagtataka, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kamay. Iniisip pa niya kung ito ay isang bagay na ginawa niya. Ikaw, okay ka lang. Si Ivory ay nagmamadaling lumabas ng silid at tumakbo sa Aaron. Ang malungkot na around ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganoong dagok mula nang tawagin siyang malakas sa banal na kaharian. Gayunpaman, ngayon lang, ang biglaang pagsisikap ni Ivory ay naging sanhi ng Aaron na walang paraan upang labanan. Ito ang pagitan namin ni Kung Tungjing. Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Mabilis na tinulungan ni Ivory si Aaron na makatayo. Hindi niya alam na ang isang maliit na pagtulak ay magdudulot ng mga seryosong kahihinatnan. How are you? Are you okay? Are you hurt anywhere? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Maswerte ako na matapang ako, o magiging miserable ako. Sabi ni Aaron. Ayos ka lang ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi naniwala si Ivory sa mga salita ni Aaron. Nasira kasi ang buong pader. Okay lang. Don't worry. I still have this ability to fight. Sabi ni Aaron. Pagkatapos ng paulit-ulit na kumpirmasyon, nabuhayan ng loob si Ivory. Bagamat okay na ako, kailangan mo pa ring matutunang kontrolin ang sarili mong lakas. Kung hindi, kung sasaktan mo ang iba ng walang ingat, baka nasa panganib ka ng kamatayan. Ipinaalala ni Han Sanchen na hindi siya nasugatan, ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat ay kayang tiisin ang matinding pinsala. Bagamat napakahina ng kaharian ng Aaron sa harap ni Ivory, siya pa rin ang malakas sa mundo ng Xuanyuan. Sa mga tuntunin ng paglaban, kailangan niyang maging mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao sa lupa. Sa makatuwid, kung hindi matututong kontrolin ni Ivory ang sarili niyang lakas, maaari niyang direktang kitilin ang buhay ng isa kung hindi niya sinasadyang masaktan ang mga ordinaryong tao. Well, I see, sabi ni Ivory. Tinapik ni Aaron ang alikabok sa kanyang katawan at sinabi kay Ivory, kailan mo kakainin ang bagay na ito na makakatulong sa iyong mabawi ang iyong memorya. Sa bagay na ito, si Ivory ay lubhang nag-aalangan, dahil napakalinaw niya na kapag naibalik ang alaala, natatakot ako na maraming bagay ang magbabago. Ito ang ayaw harapin ni Ivory ngayon. Ngunit sa parehong oras, mas alam ni Ivory na walang paraan para takasan ang ilang bagay, at haharapin niya ang mga ito balang araw. Hayaan mo akong mag-isip muli, sabi ni Ivory. Kailangan ka ng pulso ni Fu. Mas mabuting pag-isipan mo ito sa lalong madaling panahon. Well, alam ko. Tumanggaw si Ivory. Hindi na gaanong sinasabi ang Aaron. Ginawa niya ang kanyang tungkulin na ihatid ang mga salita ng matanda kay Ivory. Hindi si Aaron ang maaaring makialam sa pagpili ni Ivory. Well, babalik tayo sa Cloud City after Apocalypse adapts to your own strength, okay. Ngayong matino na si Ivory, maaari na siyang bumalik sa Yuncheng sa oras na ito. Ngunit madaling saktan ni Ivory ang mga tao nang hindi sinasadya, kaya nagpa siya si Aaron na hayaan muna si Ivory na umangkop sa sarili niyang lakas. Okay, don't worry, malapit na akong masanay, sabi ni Ivory. Sa susunod na buwan, sinasadya ni Ivory na kinokontrol ang kanyang lakas araw-araw, at napakaganda rin ng epekto nito. Sa simula, casual na sumuntok si Ivory, na magiging sanhi ng tunog ng pagsabog ng hangin. Ngunit makalipas ang isang buwan, makokontrol ang lakas ni Ivory para itulak lang pabalik ang Aaron ng 1 o 2 metro, na napakabisa. Noong araw na iyon,
tuluyang umalis sa apocalypse sina Aaron at Ivory. Si Feilong Sheng naman ay patuloy na nananatili sa ipinagbabawal na lugar ng Time and Space Tunnel. Bagamat hindi na niya kailangang mag-ingat laban sa pagpapadala ni Linlong ng mga tao sa lupa, para sa Feilong Sheng, ang lupa ay walang mga kaaway na inaasam niya. Mas handa siyang manatili sa ipinagbabawal na lugar, para magkaroon siya ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mundo ng Xuanyuan. Siyempre, mapipili din ni Feilong Sheng na direktang bumalik sa mundo ng Xuanyuan, ngunit hindi niya ginawa iyon, dahil kailangan pa rin niya ng Aaron upang ipakita sa kanya kung paano maging isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Sa eroplano pabalik sa Yuncheng, magkatabi sila. Sa unang klase, biglang sinabi ni Ivory kay Aaron, nararamdaman ko na ang mundo ay ganap na naiiba sa akin. Anong pinagkaiba? Tanong ni Aaron. Maraming iba't ibang bagay ang nararamdaman ko, ang hangin sa labas ng eroplano, ang mga ulap, ang liwanag, maging ang mga dumi sa hangin. Sabi ni Ivory. Tumawa si Han Sanchen at sinabing, ito ang embodiment ng iyong perceptual ability. Mas malakas ka kaysa sa akin, kaya mas maganda ang pakiramdam mo kaysa sa akin. Mamaya, makikita mo na maraming magagandang lugar sa mundo. 3,000. Biglang sumigaw si Ivory ng taos puso. Nakita ni Aaron ang seryosong ekspresyon ni Ivory at alam niyang seryoso ang susunod nitong sinabi, kaya inalis niya ang pagiging mabiro nito. Anong problema? Tanong ni Aaron. Natatakot ka ba? Sabi ni Ivory. Alam ni Aaron kung ano ang kinatatakutan niya. Ang Aaron ay talagang natatakot sa mundo ng 8 direksyon, dahil doon, hindi na siya ang malakas, ngunit ang pinakamababang pag-iral sa mundo ng 8 direksyon. Para sa Aaron, ang biglaang pagbaba mula sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina ay isang malaking pagbabago sa kanyang pagkakakilanlan. Kasabay nito, hindi na siya magkakaroon ng anumang kakayahan sa pagprotekta sa sarili. Siguradong mali ang sabihing hindi siya natatakot. Ngunit ang takot sa pagbabalik ay hindi nangangahulugan na ang Aaron ay uurong. Para sa kapakanan ni Ivory, magagawa ni Aaron ang anumang bagay, at tiwala siyang matatawag siyang isang malakas na tao kahit na sa mundo ng lahat ng direksyon. Natatakot ako, ngunit hindi ito pumipigil sa akin na pumunta sa mundo. Aaron said, kung hindi tayo pupunta, maiiwasan ba natin ang maraming bagay? Tanong ni Ivory. Napakunot ang noo ni Aaron, biglang sinabi ni Ivory, mahirap para sa kanya na mag-isip tungkol dito, hindi tanggapin ang mga naunang bagay. Ngunit alam ni Aaron na kahit na ginawa ni Ivory, hindi niya matatakasan ang kanyang sariling kapalaran, dahil sa kalaunan ay mahahanap sila ng matanda. Higit sa lahat, si Han Nayan ay dinukot ng ilang tao sa 8 bansa, na naging dahilan kung bakit kailangang pumunta ng Aaron sa 8 bansa, may anak tayo, naaalala mo ba? Sinabi ni Aaron kay Ivory, syempre naaalala ko. Sinabi ni Ivory na sinabi sa kanya ni Aaron ang lahat, at si Han Nayan ay naging isang hindi maalis na marka ni Ivory, kaya walang Han Nayan sa kanyang memorya, ngunit ang relasyong ito ng ina ay naging ipinanganak sa puso ni Ivory, malamang na hindi siya namatay, at hindi siya nawala dahil sa pagbaliktad ng oras at espasyo. Sabi ni Han 3,000. Nanlaki ang mga mata ni Ivory at sinabi kay Aaron, ibig mo bang sabihin ay nasa mundo pa siya? To be exact, it's not the world, it's the world of all directions. Aaron said, how could siya? Paano siya pumunta sa lahat ng direksyon? Naguguluhan si Ivory at nagtanong, bata pa si Han Nayan, ngunit anong kakayahan ang mayroon siya para makapunta sa mundo? Ayon kay Linlong, naaresto siya, sabi ni Aaron sa malalim na boses. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.